Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa mga giliw niyo pong taga-subaybay. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpakilala sa pangalang Mulong. Ang kwento pong ibabahagi ko ay hindi lamang tungkol sa akin, dahil kasama ko po rito ang kuya kong si Otep, at sa mga kakaibang nilalang na hindi mo aakalaing totoo pala. Nangyari po ito noong kami ay mga bata pa lamang. Palagi po kami noon nagpapalipat-lipat sa mga baryo dahil nagbabakasakali kami na may aampon sa amin. Ngunit lagi kaming bigo dahil imbis na maging mabuti sa amin ang mga tao dahil sa mga itsura namin at amoy naming mabaho, ay sinasaktan at itinataboy kami. Madalas wala kaming makain, pero hindi kami tumitigil sa pagkalkal ng basura at magbakasakaling swertihin at kahit panis na pagkain ay pwede na sa amin. Ngunit dahil sa pagiging palaboy namin at hilig sa pagpalipat-lipat ng mga baryo, ay makakakilala kami ng isang matandang babae na babago sa aming buhay at magiging daan upang matagpuan namin ang bagong pamilya na magmamalasakit sa amin. At muli, ako si Mulong at ito ang aking kwento. Mulong, may nakita ka ba dyan sa isang basurahan? Malas kuya eh. Walang nagtapon ng pagkain dito. Ano ba yan? Napakamalas naman ng araw na to. Wala pa tayong nakikitang pagkain. Nagwawala na yung mga bulati ko sa tiyan eh. Kahit nga ako kuya eh. Grabe talaga. Ang sakit na sobra ng sikmura ako kuya. Kagabi pa tayo walang kain. Hayaan mo, Mulong. Magpatuloy lang tayo. Marami pa naman basurahan dyan eh. At baka makatsamba tayo ng pagkain. Kahit tinapay lang, pwede na natin paghatian yun. Sige kuya. Dun muna ako banda. Baka meron sa isang basurahan yun eh. Tumango lang si kuya sa mga sinabi ko at nagpatuloy na siya ulit sa pagkakalkal ng basura, habang ako naman ay lumipat sa isang basurahan para doon magkalkal. Pagdating ko doon, agad ko na naamoy ang napakabahong bagay. Hindi ko pinansin yun at nagkalkal pa rin ako. Hanggang sa may nahawakan akong bagay at nang itaas ko yon, halos masuka-suka ako. Hindi lang dahil sa amoy, dahil din sa itsura nito. Kaya naman, binitiwan ko na ulit yon sa parehong basurahan kung saan ko ito nakuha. Walang iya. Ang malas na nga natin sa pagkain. Napakamalas pa rin natin dahil imbis na pagkain ang mahanap natin, patay na pusa pa. Nakakadiri. Inuud pa. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ba't parang naluluwa ka yata? Ang baho kasi kuya eh. Sobrang baho. Nang alin ba? Ayan o. May patay na pusa kasi. Nahawakan ko pa tapos sobrang baho talaga. Yun lang naman pala eh. Tapos naluluwa ka na? Napakabaho nga kasi kuya. Hindi naman ako naiiyak. Kung inang iniisip mo no. Nadudul kasi ako. Ang arte mo naman. Parang di tayo natutulog sa mabawang lugar ah. Oh, huwag ka na mag-inarte. May nakita akong tinapon na pandesal. Kaso may amag na. Tanggalin mo na lang ibabaw. Ito, pwede na yan. Para naman mairaos na natin itong nararamdaman nating gutom. Inabot sa akin ni kuya ang isang supot. May laman yon na 5 pandesal. Kinuha ni kuya ang 2 piraso at ipinaubaya naman sa akin ang 3. Kasabay nun, ang pagpulot niya sa isang plastic bottle na may lamang konting tubig. Iinimin na sana yun ni kuya. Pero nang makita niya akong nakatingin sa kanya, bigla siyang tumigil. Uhaw ka na rin ba? Oh, sa'yo na lang tong tubig. Pero, paano ka kuya? Ayos lang ako. Huwag mo akong isipin. Sige na, kainin mo na yung mga pandesal.
Tapos uminom ka na ng tubig. Sa kabilang baryo tayo pupunta. Baka sakali, doon tayo papaldo ngayon. Maraming salamat, kuya. Wala yun, Mulong. Huli ka na. Baka maabutan pa tayo ng gabi dito. Wait lang, kuya. Patapos na po ako. Walang pag-aalinlangan kong isinubo ang 2 tinapay ng sabay. At nang maubos ang laman ng bibig ko, ay uminom ako ng tubig. Habang ang isang pirasong tira naman ay ibinalik ko sa supot at ibinulsa yon. Pagkatapos ay sabay na kaming naglakad ni Kuya. At bawat madaanan naming basurahan ay kinakalkal namin. Pero hindi naman kami nagkakalat at ibinabalik rin namin sa dati ang lahat. Kuya, pwede bang magpahinga na muna tayo? Ang sakit na kasi ng talampakan ko eh. Sige. Dun ko. Oo nga pala. Nandyan ba yung bote ng tubig? May natatanaw kasi akong poso dun, oh. Oo, kuya. Hindi ko naman tinapon eh. May konti pa kasing laman. Sakto, akin na. Lalagyan ko ng tubig sa poso para may maiinom tayo. Inabot ko kay Kuya ang plastic at tumakbo siya papunta sa posong nakita niya. At habang hinihintay ko siya, may narinig akong sigaw. At galing yon sa isang matandang babae. Hindi ako agad lumapit. Ngunit paglingon ko sa poso, kung nasaan si Kuya kanina ay wala na ito. Kaya napatayo ako at bahagyang lumingalinga sa paligid. Hanggang sa nakita ko si Kuya na papunta sa kinaroroonan ng matandang boses. Kaya naman, patakbo kong sumunod. Pagdating namin sa kinaroroonan ng matanda, nakita naming inaagawan siya ng bag ng mga katulad naming mga palaboy. Pero mas malaki at matanda sa amin yon. At maya-maya pa, narinig ko na lang si Kuya na matapang nang nagsasalita. Hoy, kayo dyan! Mga kupal kayo ah! Alam niyo namang matanda na yan eh. Ginaganyan niyo pa. Mga bastos kayo, mga walang respeto. Kuya, mali yata yung nangingiilam tayo ah. Huwag ka maingay, Mulong. At huwag ka masyadong duwag. Napansin kong napatigil ang isa sa mga humihila ng bag ng matanda. Tumingin siya sa amin at doon nakaramdam ako ng kaba. Kuya, mas malalaki sa atin ang mga yan. Baka bigla na lang tayong ibalibag ng sabay. Basta, gawin mo lang yung sasabihin ko, Mulong. Kapag sinabi kong takbo, takbo. Maliwanag ba? Bakit kuya? Ano ba gagawin mo? Basta, makinig ka na lang. Kinakabahan man, ay tumango na lang ako. At bago pa man nakalapit ang isa sa mga sinisigawan ni Kuya, nakita kong may pinulot siya. At matapos yun, inilagay niya sa likuran niya ang kamay na may hawak na malaking bato. Kaya naman, nang ilang hakbang na lang ang layo nito, ay mabilis niyang ibinato ang malaking bato at sapul yun sa malaking tiyan ng palaboy. Naku, patay! Mali yung tinamaan! Mulong, takbo na! Ayun na siya! Ah! Ano kasing kabaliwan ang ginawa mo, kuya? Yari tayo! Huwag ka nang dumada dyan! Halika na! Mabilis na hinablot ni Kuya ang kamay ko. At halos kaladkarin niya ako sa sobrang bilis niya sa pagtakbo. Para lang makalayo kami sa mga palaboy kanina. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa hindi na namin namalayan na nakalabas na pala kami sa baryong yon. Tama na, kuya. Tama na. Pagod na ako. Kunti na lang mauubusan na ako ng hininga. Mabuti pa nga. Ay, pagod na rin ako. Bakit mo kasi ginawa yun, kuya? Bakit pinakialaman mo pa sila? Yari tayo niyan pag nagkataon. Baka mamaya, hindi na tayo makabalik sa baryong yon, kuya. Hayaan mo na. Hindi lang naman yun ang baryo na pwede natin puntahan, di ba? Oh, paano yan, kuya? Ano nang balak mo ngayon? Di tulad ng dati. Yung modus natin. Hala, kuya, anong modus?
Anong ibig mo sabihin? Manluloko na naman tayo? Naku, ayoko na nun. Out na ako dyan. May pa-out-out ka pang nalalaman, utot mo. Siyempre hindi yun. Matagal na nating tinigil yun, di ba? Dahil masama yun. Ano nga modus yung pinagsasasabi mo? Di yung pupunta tayo sa plaza, magkukunwari ka may sakit para bigyan tayo ng pagkain. Ano? Matagal na nating tinigil yun ah. Pareho lang yung kuya, masama pa rin yun, panloloko pa rin yun eh. Basta, bahala ka. Ayoko na yung iniisip mo na yan. Di baling sumakit na lang yung tiyan ko. Basta, ayoko nang ulitin yung mga ginagawa natin nun. Baka mamaya yan eh. Matulad na naman yun dati. Na nabisto tayo sa katarantaduhan natin. Tapos muntik pa tayong dalin sa bahay ampunan. Okay, sige, wag na. Baka nga mahuli tayo ulit. Tapos, magkatotoo pa na ipaghihiwalay tayo. Siyempre, ayoko naman mangyari yun, no? Wala na nga tayong mga magulang tapos malalayo pa tayo sa isa't isa. O ano ka ngayon? Di napaisip ka rin ano? Mga bata pa kami. Nang natuto kami na manloko ng tao. Nagkukunwari kami na naliligaw at walang perang pamasahe at bibigyan naman kami ng mga taong naloloko namin. Pero nung nabisto kami, muntik nang dalhin ang isa sa amin sa DSWD at ang isa naman ay sa ampunan. Kaya pareho kaming nagpasya na magbago na. Pero minsan, dahil nakagawian na namin ang manloko, ay hindi maalis kay kuya na mag-isip ng ganon. At kung tatanungin naman kung nasaan ang mga magulang namin, isa lang ang isasagot namin. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay muntik kaming ipagbili sa mga sindikato, kaya tumakas kami. At doon na kami nag-umpisang naging palaboy. O Mulong, paano tayo ngayon yan? Saan tayo hahanap ng tulugan? Magagabi na. Kahit sa mga silong na lang tayo ng mga bahay, kuya. Basta, wag dan tayo manloko. Kung magutom man tayo, wag ka mag-alala. Nandito pa yung isang pandesal, itinabi ko kasi. Sige, doon na lang tayo. Magpalipas lang tayo ng gabi. Tapos, tuloy na ulit sa pangangalakal ng basura. Basta kuya, wala nang manloloko ng tao ah. Oo, wala na, promise. Cross my heart. May paganyan-ganyan kapag nalalaman. Tara na nga. Inakbayan ko si kuya at ganun din ang ginawa niya sa akin. Isa sa mga bahay sa baryong napuntahan namin ang napili naming tulugan. Doon kami sa likod na silong nagpalipas ng gabi. Ngunit minsan talaga hindi mo aasahan ang pagkapit ng kamalasan sa'yo. Dahil habang natutulog kami sa silong ng bahay ay biglang umulan ng malakas. Kaya naman hindi na kami nakatulog. Anak naman ng pitong tupa, oo. Kung minamalas ka nga naman, oh. Ay, ang lamig. Ikaw ba, Mulong? Ayos ka lang ba? Kuya, sobrang lamig. Tapos, ang sakit din ng tiyan ko. Ha? Teka nga. Hinawakan ni kuya ang noo ko at napansin ko ang panlalaki ng mga mata niya. Sandali nga. Ang taas ng lagnat mo, ah. Kuya, ang sakit talaga ng tiyan ko. Sandali lang, Mulong. Paano ba to? Ano bang gagawin ko? Hindi ko alam, kuya. Pero ang sakit na talaga ng tiyan ko. Aray, kuya, ang sakit. Teka, ano ba kasing kinain mo? Ano pa ba? Hindi yung pandesal, kuya. Yun lang naman ang kinain ko eh. Tapos uminom lang ako ng tubig. Yun lang talaga, kuya. Baka nga dahil dun. May amag na kasi yun eh. Kuya, tulungan mo ako. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Teka lang. Hinubad ni kuya ang damit niya at isinuot niya yun sa akin para mabawasan ang lamig na nararamdaman ko. Pagkatapos ay pinunasan niya ako. Naglakad siya kahit napakalakas ng ulan. Nagbahay-bahay siya at sinubukang humingi ng tulong.
Ngunit marami ang hindi natuwa sa pag-iingay namin. Tulong! Tulungan niyo kami! May lagnat po yung kapatid ko! Masakit din po yung tiyan niya! Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo po kami! Halos maubusan na ng boses si Kuya Otep, kakasigaw at kakahingi ng tulong. Pero walang tumulong sa kanya. Halos mawalan na kami ng pag-asa. Nakaramdam na rin ako noon ng pagkahilo at alam kong ilang sandali lang ay mawawalan na ako ng malay. Kuya, hindi ko na kaya. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Umiikot na din yung paningin ko, kuya. Teka lang, Mulong. Huwag kang matutulog ha. Hahanap ako ng tutulong sa atin. Tiisin mo muna yan. Hinawakan ko ng maigpit si Kuya dahil sa sakit ng tiyan ko. Ilang sandali pa, nakakita si Kuya ng isang kubo. Bukas ang pinto nito at nakita niya na may tao sa loob. Mabilis na pumunta doon si Kuya habang pasan-pasan pa rin niya ako. Pagdating doon ay walang pag-aalinlangan siyang humingi ng tulong hanggang sa isang pamilyar na matanda ang lumabas. Abay, Diyos ka. Gabing-gabi na. At ba't kayo naglalakad? Malakas ang ulan. Halika kayo. Pumasok kayo dito. Tulungan niyo po kami. Masakit po ang tiyan ng kapatid ko at nilalagnat po siya. Sige na po. Kaya nga, halika kayo rito at pumasok kayo. Ginawa ni Kuya ang sinabi ng matanda. Pagdating doon, nagmamadali kaming binigyan ng tag-isang tuwalya ng matandang babae. Binigyan niya rin kami ng mga damit na pangpalit. Ano bang dahilan? Bakit nanakit ang tiyan niya? Mangyaring kumain po kasi kami ng pandesal na may amag. Gutom na po kasi kami nun. Abay, bakit niyo naman ginawa yun? Abay, talaga nga mananakit ang tiyan ng kapatid mo. Wala naman po kaming ibang pagkukunan ng pagkain eh. Teka nga, hintayin niyo ako dyan. Pareho ba kayong nakakain ng pandesal na may amag? Opo eh. Tapos uminom din po siya ng tubig na nakuha ko lang din po sa may basurahan. Jesus Maria Josep. O siya, hintayin niyo na lang ako dyan. Umalis ang matanda at pagkatapos nun, wala pa rin akong tigil sa paghawak ng tiyan ko at talaga naman kasing napakasakit. Maya-maya lang ay bumalik ang matanda at inabutan kami ng tig-isang basong may lamang itlog na dilaw. Teka, ano po to? Basta, inumin niyo na lamang yan dahil baka nalason kayo. Baka matagal na ang pandesal na nakain niyo at dahil doon, nagkaroon siya ng amag. At sa amag niyo nakuha ang lason. Makakatulong ang itlog na dilaw para maalis sa katawan niyo ang lason na dala ng tinapay. Talaga po? Hindi po ba lalala yung pananakit ng tiyan ng kapatid ko? Abay, wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman po, Nay. Wala lang po akong alam tungkol dito eh. Basta sige na, inumin nyo na yan. Kung nandidiri kayo, pwede nyo naman diretsyong inumin yan o kaya takpan nyo ang ilong nyo. Sige po, maraming salamat po. Pinakinggan namin ang sinabi ng matandang babae at sabay naming ininom ni Kuya ang dilaw ng itlog. Pagkatapos nun ay pinakain kami ng matanda. Nang matapos naman kami sa pagkain, doon kami tinanong ng matanda kung ano ang mga pangalan namin. Ito po ang kapatid kong si Mulong at ako naman po si Otep. Mas matanda po ako sa kanya ng 4 na taon. 16 na po ako. Siya naman po 12. Ganon ba? Ako naman si Glenda. Tawagin nyo na lamang akong Nanay Glenda. Maraming salamat po, Nanay Glenda. Walang anuman. Oo nga pala. Kumusta na ang tiyan mo, iho? Hindi na po masakit. Parang nawala din po agad-agad yung lagnat ko. Baka nga po dahil lang po dun sa pandesal. Tama. Dahil baka matagal ng tinapay na yon. Bulok na. Hindi nyo ba alam? Kapag ang pagkain ay lumampas na sa 12 oras, ay nawawala na ang sustansya nito. At pag humaba pa ang oras,
Nakakabuo ito ng lason. Kaya pwede kayong mamatay. O di kaya naman mananakit talaga ng guston sikmura nyo. Wala naman po kasi kaming pagpipilian ni Kuya nun eh. Talagang gutom na po kami. Nasan ba ang mga magulang ninyo? At pinabayaan nila kayong kumain ng kung ano-anong pagkain? Nagtinginan kami ni Kuya. Ngunit hindi naman namin kayang magsinungaling sa taong tumulong sa amin. Kaya naman, si Kuya na ang nagsalita. Tumakas po kami, Nanay Glenda. Ano ka mo? Tumakas? Abay, bakit naman? Nalaman po kasi namin na ibibenta po kasi kami sa mga sindikato. Ayoko naman po yun. Kaya sinama ko po ang kapatid ko at tumakas po kami. Totoo ba yan? Baka naman gumagawa lamang kayo ng kwento, ha? Masama yan. Totoo po ang sinasabi ng kuya ko, Nanay Glenda. Mahilig po kasi sa sugal si nanay eh. Tapos yung tatay naman po namin, mahilig po sa sabong. Kaya naghihirap po kami. Tapos, nung wala na po silang mailabas na pera, binalak po nila kaming ibenta. Aba, mga walang kwentang magulang pala ang mga yon. Buti nga, at tumakas kayo sa kanila. Oo nga po pala, Nanay Glenda. Maiba lang po ako. Parang pamilyar po kayo. Talaga ba? Opo, Nanay Glenda. Kayo po ba yung muntik na pong agawan ng bag kanina? Abay, oo. Yung mga hayop na matatabang palaboy na yon, gustong kunin lahat ng pera ko. Pero teka, kayo ba yung mga bata kanina? Hindi ko na kasi masyadong naaninag. Kasi naman, napakalabo na ng mata ko. Opo, si kuya po yung sumigaw. Muntik na nga po kami dun kasi binato po ni kuya ng bato eh. Kaso, tumama po sa tiyan. Ganun ba? Pasensya na rin. At hindi ko na nagawang magpasalamat sa inyo. Nagmamadali din kasi ako kanina. Ayos lang po yun, Nanay Glenda. Ang mahalaga naman po nakatulong po kami sa inyo. Tapos parang pinagtagpo po talaga tayo. Tama. Pero maiba tayo. Gusto nyo ba? Tulungan ko kayong makahanap ng bagong pamilya? Paanong tulong po ba? Di dadalhin ko kayo sa ampunan. Baka sakali, doon nyo makikita ang bagong pamilya ninyo. Naku, Nanay Glenda, ayaw po namin. Aba, bakit naman? Baka doon nyo mahahanap yung magpapaganda ng buhay ninyo. Salamat na lang po sa tulong, Nanay Glenda. Pero ayaw po namin doon. Dahil kapag dinala niyo po kami doon, sigurado po na paghihiwalayin po nila kami. Ayoko po nun. Ay, ganun ba? O siya, sige. Pero, gusto nyo bang magkaroon ng magulang o bagong pamilya? Oo naman po. Kahit sino naman pong bata. Kung maranasan man po ang sinapit namin, mas gugustuhin po talaga na magkaroon po ng bagong pamilya. Opo, pero baka malabo na po yun. Dahil sa mga itsura kasi namin at sa amoy namin, wala pong magkakagusto sa amin. Dahil napakabaho po namin. Kung ganon, makinig kayo sa akin. Hanapin ninyo ang baryo ng Silong. Nandun ang anak kong babaeng si Luna. May asawa siya at hindi sila nagkakaanak. Sabihin nyo na lang na ako nagpapunta sa inyo doon para ampunin nila kayo. Pero Nanay Glenda, parang binibigyan niyo naman po kami ng isang misyon. Mga bata pa po kami at hindi po kami tagahanap ng tao. Napakatalino mong bata, Otep. Kaya mas lalo mo kong pinapahanga. Huwag kayong mag-alala. Parang totoong misyon din yon. May bagay kasi akong nakita sa inyong magkapatid na hindi ko nakikita sa ibang bata. Kaya gusto kong kayo maging anak ng aking pinakamamahal na si Luna. Bakit hindi niyo na lang po kami tulungan, Nanay Glenda? Paano po? Kung mahanap nga po namin sila pero katulad po ng iba, ay hindi rin nila kami tanggapin. Huwag kayong mag-alala dahil mababait ang mag-asawang Luna at Fernando. Kaya hindi masasayang ang pagod nyo.
Teka, baka niloloko niyo lang po kami ha. Hindi naman po kami masasamang bata eh. Kaya wag niyo po kami lokohin. Hindi ko magagawa yun, mga iho. Ramdam ko at nakikita ko sa mga mata nyo kung gaano kayo kabubuti. Kaya hindi nyo kailangang mag-alala. Nanay Glenda, mangkukulam po ba kayo? Sira ulong batang ito. Mukha ba akong bruha? Hindi naman po. Ang galing niyo po kasing manghula eh. Tanga, manghuhula naman yung sinasabi mo, Mulong eh. Hindi mangkukulam. Oo nga pala, natawag pa tuloy akong tanga. Nako, ang dalawang ito. O siya, bumalik na tayo sa una natin pinag-uusapan. Ano, gusto nyo ba o ayaw nyo? Kuya, tanggapin na natin. Baka totoong mababait yung mga taong sinasabi niya. Hindi na tayo magugutom dun. Pero paano kung katulad sila ni nanay at tatay? May trauma pa ako. Baka kapag katulad sila ng mga magulang natin, baka tuluyan na tayong malayo sa isa't isa. Ayaw mo naman yun, di ba? Nagbubulungan pa kayo dyan. Naririnig ko naman. Pasensya na po. Natatakot po kasi kami. Baka yung madarat na namin doon, hindi po bagong pamilya. Baka mas malala pa po sila sa mga magulang namin. Huwag kayong mag-alala, mga iho. Mababait ang sinasabi kong mag-asawa. Natural, dahil anak ko ang isa sa kanila. Sa kasamaang palad nga lang, ay hindi kayang mag-anak ni Luna dahil meron siyang sakit sa matres. Kung ganun po, nakakaawa naman po pala yung anak nyo, Nanay Glenda. Oo, kahit ako gusto ko na rin magkaapo. Pero hindi niya talaga kaya. Wala rin kasi silang malaking pera para magpagamot si Luna. Kaya kung gusto nyo, kayo na lang ang maging apo ko at maging nanay at tatay nyo, sina Luna at Fernando. Teka lang po, Nanay Glenda. Parang napakabilis naman po yata ng pangyayari. Ngayon nyo lang po kami nakilala pero gusto nyo na po kami kagad na tulungan. Dahil nga nararamdaman ko na mabubuti kayong mga bata. Hindi po kami mabubuti. Aba, bakit mo naman nasabi yon, iho? Dahil nagawa na po namin na manloko nun ng mga tao. Siguro naman may dahilan kayo kung bakit nyo ginawa yon. Tapos, nagsisisi naman na kayo, hindi ba? Opo, alam po kasi namin na mali yun eh. Pero ginawa pa rin namin dahil wala po kaming makain eh. Kung papayag kayo sa gusto ko, nangangako kong hindi na kayo ulit magugutom. Dahil may magpapahalaga na sa inyo. Nagtinginan kami ulit ng kapatid ko na para bang nag-uusap kami na gamit lang ang mga mata. Ngunit ilang sandali lang ay nagpasya na si Kuya Otep. Sige po, Nanay Glenda, susunggaban na po namin to. Pero po, kapag katulad lang sila ng mga magulang namin, aalis din po kami dun ha. Walang problema. Alam ko naman na hindi niyo pagsisisihan na nagdesisyon kayo kaagad. Teka, hintayin niyo ako dyan at may kukunin lang ako sandali. Sige po, Nanay Glenda. Nang makaalis na si Nanay Glenda, nang mga oras din na yon ay nag-usap kami ni Kuya. Kinakabahan kasi ako sa mga posibleng mangyari. Hindi ko naman sinasabi na wala akong tiwala noon sa matanda. Pero may pakiramdam kasi ako noon na parang pumipigil sa akin. Kuya, tama ba yung desisyon mo? Wala namang masama kung susubukan natin, di ba, Mulong? Parang may kakaiba kasi. Ang bilis ng pangyayari, sobra. Alam ko naman yun, Mulong. Pero kung ito na yung paraan para hindi na tayo magkahiwalay at magkaroon tayo ng bagong pamilya, bakit hindi natin subukan, di ba? Pero kung katulad nga sila ni nanay at tatay, balakin din tayong ibenta. Mas gugustuhin ko na lang na magutom at tumira sa kalsada kesa naman ibenta sa mga sindikato para ipagtrabaho. Alam kong nag-aalala ka, Mulong. Alam kong natatakot ka. Pero kuya mo ko eh. Ayoko naman na palagi na lang tayong ganito. Wala namang masama
kung magtiwala tayo ulit, di ba? Opo, kuya. Tapos, di ba, mali pala yung nararamdaman at iniisip natin. Tapos, mas mabuti pa sila kila nanay. Eh di may magluluto na masarap na pagkain para sa ating dalawa. Tapos, kapag magkakasakit ka o di kaya ako, may mag-aalaga na sa atin. Di ba masaya yun? Opo, kuya. Pero sana talaga, hindi natin pagsisiyan to. Huwag kang mag-alala, Mulong. Kung pagmalupitan man tayo ng mga taong pinili natin na pagkatiwalaan ulit, nandito lang ako. Poprotektahan kita. Promise, kuya. Promise, Mulong. Cross my heart. Swear to die. Aba, nag-level up ka na, kuya. Dati promise lang. Ngayon, may swear to die na. Siyempre, walang hindi gagawin si kuya mo para sa bunso, di ba? Niyakap ko si kuya ng mga oras na yon. Dahil totoo naman ang sinasabi niya. Wala talaga siyang hindi gagawin para sa akin. Ako na yata ang pinakamaswerteng palaboy sa balat ng lupa. Dahil hindi man kami mayaman sa pinansyal at sinwerte sa mga magulang, ay swerte naman ako dahil may kuya ko na kagaya niya. Ilang sandali lang ang lumipas at bumalik na rin ang matanda. May dala siyang isang kahon at isang lumang bag at ibinigay niya sa amin yon. Teka po, Nanay Glenda. Para saan po ito? Mga kagamitan yan na magagamit ninyo habang naglalakbay kayo. Wow, Nanay Glenda! Para naman kaming mga totoong manlalakbay niyan ah. Kahit naman nahahanapin lang namin yung mga anak nyo. Oo nga po, Nanay Glenda. Bakit po kailangan pa po namin ng mga bagay nito? Malalaman nyo rin kapag nandoon na kayo sa baryong sinasabi ko. Ano po bang meron doon? Ay, teka, Nanay Glenda. Huwag niyo pong sabihin may mga rebelde po doon ah. Walang rebelde sa lugar na yon. Basta, bukas na bukas ay mag-uumpisa na kayong maglakad. Huwag kayong mag-alala. Papabaunan ko kayo ng pagkarami-raming pagkain at tubig. Kinakabahan po talaga ako sa mga sinasabi niyo, Nanay Glenda. Parang sasabak po kami sa isang misyon ah. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng matandang yon. Basta sa bawat tingin at pagngiti niya ay kakaiba. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit sa kabila nun ay gusto niyang matuklasan namin yon ng kami lang. Maya-maya pa, 2 bato naman ang ibinigay niya sa amin. Ang isa ay bilog na bilog, habang ang isa naman ay hugis paoblong. Nanay Glenda, pinaglalaroan niyo po yata kami magkapatid ah. Hindi naman po kami masasamang bata eh. Huwag niyo naman po kaming pagtripan. Aanhin po namin tong mga bato na to. Ilagay niyo yan sa mga kanya-kanya niyong mga bulsa. Pagkatiwalaan niyo lamang ako. Hindi ko kayo ipapahamak. Paano po namin kayo pagkakatiwalaan? Eh, hindi naman po namin alam kung totoo po yung sinasabi niyo. Sige, ganito na lang po, Nanay Glenda. Hihingi po kami ng isang litrato ng mag-asawa na sinasabi po ninyo para madali po namin silang makilala pagdating namin doon. Hindi na po kami mahihirapang maghanap. Sa kasamaang palad ay wala akong litrato nila. Pasensya na. Pero sasabihin ko sa inyo kung anong itsura nila. Si Luna ay mahilig magsuot ng puting bestida at laging nakatali ang buhok. Maganda ang anak ko at simple lang ang itsura nito. Hindi siya mahilig maglagay ng kolorete sa muka. Habang ang asawa naman niyang si Fernando ay laging nakasombrero ng parang pambukid. Maskulado ang katawan at matangkad siya. At may kaunti siyang balbas. Naku, Nanay Glenda, madami pong ganyan yung itsura eh. Baka mahirapan po kami niyan. Hindi kayo mahihirapan. Basta habaan niyo na lamang ang pasensya niyo sa paghahanap. Tumango na lamang ako sa mga huling sinabi ni Nanay Glenda at napansin ko naman ang pananahimik ni Kuya. Nakakasigurado kong minimemorize niya lahat ng mga sinasabi ni Nanay Glenda. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Nanay Glenda
at sinabi niyang matulog na raw kami. Tuwang-tuwa naman ako ng mga oras na yon dahil matagal na rin nung huling beses kaming natulog na may unan at makapal na kumot. Napansin naman ni Kuya yon at nagtaka siya kung bakit ako nakangiti. Oh, ba't parang nanalo ka yata ng loto sa panaginip? Yung ngiti mo abot ng tenga eh. Kasi kuya, ngayon lang ulit ako natulog ng hindi nilalamig. Hindi rin ako nilalamok. At komportable pa yung ulo ko. Dahil may malambot na una na sumasalo sa mga ulo natin. Kahit kailan talaga napakababaw ng kaligayahan mo. Kaya wala talaga akong dahilan para hindi ka mahalin eh. Dahil sigurado ako, kung mababaw ang kaligayahan mo, mabilis lang din tumulo ang luha mo. Ewan ko ba kuya kung bakit ganun ako. Kahit maliit na bagay lang masaya na ako. Basta, yung nakakatulong sa atin dalawa. Sa totoo lang, wala na nga akong ibang hihilingin. Masaya na ako na may kuya ko. Kahit wala na tayong ibang pamilya, okay na ako basta kasama ka kuya. Pero Mulong, kailangan din natin ng bagong pamilya. Gusto ko kasi na kahit ikaw lang ay maging maganda yung hinaharap mo. Kahit ikaw na lang, kahit hindi na ako. Naku kuya, basta kung swerte man tayo sa sinasabi ni Nanay Glenda na magiging bagong nanay at tatay natin, tapos pag-aaralin nila ako, kapag naging successful ako, hindi kita kalilimutan kuya. Lahat kayo nang nagmamahal sa akin. Nako Mulong, masyado yatang tumatalab na yung gamot sa utak mo ah. Nananaginip ka na ng gising eh. Walang masamang mangarap kuya. At wala namang limit yung pangarap. Kaya lubos-lubosin na natin. Abang dumadaldal ako at sinabi ko kay Kuya yung pangarap ko balang araw, nakita ko na lang na nakatulog na pala siya habang nakangiti. Umupo ako at kinumutan siya. Alam ko kasi na pagod siya dahil sa pagpasan sa akin kanina habang umuulan. Pagkatapos nun ay humiga na rin ako at niyakap siya. At hindi ko na rin namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising kami na wala nang ibang tao sa kubo at kami na lang dalawa ni Kuya ang naiwan. At nakahanda na rin ang bag at kahon na dadalhin namin. Aalis na sana kami pero may nakita kaming sinangag sa lamesa at 2 itlog. May 2 pinggan din doon kaya inisip namin na para sa amin talaga yon. Kaya naman, bago kami umalis ay kumain na kami at pagkatapos nilagyan ni Kuya ng tubig ang plastic bottle na dala namin kahapon pa. Hindi na namin tinignan ang laman ng bag at nagpatuloy na kami sa paglalakad para hanapin ang baryo ng Silong. Kuya, malayo na ba yung lakad natin? Siguro, hindi ko rin alam eh. Bakit, pagod ka na ba? Medyo kuya Ang bigat din ng katawan ko. Hindi naman tayo pwede magpahinga rito. Nakikita mo naman na walang kahit na isang bahay o kahit puno man lang para pagsilungan natin. Para tayo nasa disyerto eh. Pero kuya, baka mali pala ito dinadaanan natin ha. Hindi ko alam Mulong eh. Basta kapag may nadaanan na lang tayong baryo, magtatanong-tanong tayo dun. Pero kasi kuya, ang bigat na talaga ng katawan ko. O sige, ganito na lang. Akin na yung kahong dala mo. Tapos, etong bagan suotin mo. Hala kuya, mas mabigat yan eh. Basta may gagawin ako. Ikaw talaga Mulong, napakatamad mo. Eto na nga po. Nagpalit kami ng dala ni Kuya. Pagkatapos nun ay umupo siya. Hindi ko naman alam ang gusto niyang iparating sa akin at para kaming tangang naghihintay ng sasabihin. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Halika na. Papasa na lang kita ulit. Sa banda ron tayo magpahinga. May natatanaw akong kakauyan doon. Doon na lang tayo magpahinga. Kung ganun pala kuya, wag mo na akong pasanin. Kakayanin ko naman po siguro hanggang doon. Ay nako, nag-inarte pa. Sige na, bilisan mo na. At tirik na tirik ang araw para makapagpahinga na rin tayo. Sigurado ka ba kuya? Oo nga, dali na, pasan na. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Kuya at hinayaan ko na lang siya noon na pasanin ako.
At habang naglalakad kami, napansin ko na nahihirapan siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Sinabi ko naman na bababa na lang ako, pero ayaw naman niya. Hanggang sa nakarating na kami sa kakahuyang tinutukoy niya. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Kuya, itong tubig oh. Ikaw na muna ang uminom. Sige na, mauna ka na. Tapos akin na muna yung bag na dala mo. Titignan ko muna ang laman yan. Ang bigat kasi. Sige po, kuya. Inabot ko kay kuya ang bag at uminom naman muna ako ng tubig. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si kuya. Mulong! Hindi pala tayo gugutumin kung sakaling tumagal man ang paglalakad nating dalawa. Ha? Bakit, kuya? Ano bang meron? Pinagbaunan tayo ng matandang babae. Ang daming tinapay, saging, mansanas at nilagang mais. May kasama pang tubig na nakalagay sa sisidlan ng kawayan. Hala, totoo ba yan, kuya? Oo nga. Tignan mo, halika rito, lumapit ka kasi. Lumapit ako sa kuya ko nung sinabi niya yon. Masaya akong dumampot ng isang mais at walang pag-aalinlangang kinain yun ng mabilis. Ganon din ang ginawa ni kuya at nagpahinga kami. Nagpunta kami sa isang malilim na parte ng kakahuyan at doon humiga sandali. Kuya, sa palagay mo, tama ba talaga na tinanggap natin yung alok ni Nanay Glenda? Aba, hanggang ngayon nagdadalawang isip ka pa rin, Mulong. Grabe ka naman. Hindi naman ako nasasama ng pakiramdam sa mga taong sinasabi ni Nanay Glenda eh. Pero doon sa baryo, tuwing iniisip ko yun, para bang may humihingi sa akin na wag nang tumuloy. Yung ganun. Ano ka ba, Mulong? Bakit ka naman matatakot sa pangalan ng baryo? At saka, ngayon ka lang natakot ng ganyan ah. Dati naman, palagi tayo nagpapalipat-lipat ng baryo. Hindi ka naman ganyan, hindi ka naman natatakot. Hindi ko kasi maintindihan yung pakiramdam ko eh. Ay nako, hayaan mo na yan. Kung ano man ang nararamdaman mo, huwag mo na lang pansinin. Hindi ka naman matutulungan yan eh. Para mahanap yung baryo na sinasabi ni Nanay Glenda. Oo nga, kuya. Ano ba kasi yung inaalala ko? Masyado yata akong nagiging praning. Normal lang naman siguro yung kabahan eh. Lalo na hindi natin kilala yung taong pupuntahan natin dun sa baryo, di ba? Siguro nga, ganun yung kuya. Ay teka nga, ano bang oras na? Ano sa palagay mo? Hindi ko rin alam, kuya eh. Pero alam mo, sa palagay ko, hapon na. Kasi, nasa kanluran na yung araw. Tignan mo. Paano mo naman nasabi yun? Eh di ba? Kapag bagong sikat ang araw, lagi siyang lumilitaw sa silangan. Kapag tanghali naman, nasa gitna na siya o nasa tapat natin. Oh, saan mo naman natutunan yan? Nung nasa poder pa tayo ni nanay at tatay, kapag pumapasok ako sa eskwela, lagi akong nakikinig sa guro ko. Alam mo naman, di ba kuya, kung gaano ko kamahal yung pag-aaral ko noon? Ay oo nga pala. Pasensya ka na, Mulong. Para saan naman yung paghingi mo ng pasensya, kuya? Pasensya. Kasi, nagkaroon tayo ng mga magulang na ang iniisip lang ay mga sarili nila. Kaya dahil dun, nararanasan mo yung magutom, matulog ng nilalamok, at magkasakit nang hindi umiinom ng gamot. Hindi mo naman kasalanan yung kuya eh. Hindi mo rin naman ginusto yun. Nung bago tayo lumabas sa mundo, hindi naman tayo pwedeng mamili ng mga magulang natin. Kaya wala kang kasalanan. Alam mo, may dahilan ng lahat ng to. Pagsubok to. At lahat ng pagsubok, may solusyon. Pero, kung di siguro sila yung naging magulang natin, baka mas maganda ang kalagayan natin ngayon. Eh di nagsisisi ka. Parang ganun. Kasi ang hirap din ng ganito. Alam mo kuya, ako, never ako nagsisi. Alam mo kung bakit? Sige nga, bakit? Kasi kuya, kung ibang magulang natin, may posibilidad na hindi tayo magkapatid. At wala akong kuya na kagaya mo. Kaya kontento na ako. Kahit sila pa naging magulang natin. Kahit hindi nila tayo tinrato ng tama. Kasi may kuya naman ako na gagawin ng lahat at mahal na mahal ako. Ikaw talaga.
Pinaiiyak mo naman ako eh. Oo na, hindi na rin ako magsisisi dahil may kapatid akong katulad mo na mahal ako at hindi ako iiwan. Yan, dapat ganyan. Positive lang palagi. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. May dahilan ang lahat ng nangyayari sa atin, kuya. Kaya mahal na mahal ko tong bunso kong kapatid na to eh. Makulit na, masiyahin pa. At pinapasaya pa ako. Ikaw ang the best na kapatid na hindi ko ipagpapalit kahit kailan. At ikaw naman, ang pinaka the best na kuya na meron ako. Grabe, ang dami namang pinaka nun. Tsaka malamang, tayo lang yung magkapatid eh. Nang mga oras na yon, nagkulitan na lang kaming dalawa ni kuya. Nakalimutan na namin na may nilalakad pala kami hanggang sa abutan na kami ng dilim sa kakahuyan. Hala, yari tayo mulong. Gabi na pala. Ikaw kasi kuya, yung kulit mo eh. Hala, ako pa talaga. Ikaw nga tong nag-umpisang makipagkulitan eh. Hala, ako pa talaga. Ay teka lang, huwag na tayo magsisiyan kuya. Para naman tayong aso't pusa niyan eh. Kanina nagkukulitan tayo tapos ngayon, nagbabangayan na. Para tayong mga sira kamo. Ano bang plano mo kuya? Maglalakad pa ba tayo? O ipagpapabukas na lang natin? Siguro ipagpabukas na lang natin. Baka delikado kasi dito sa kakahuyan ang maglakad ng madilim eh. Hindi natin alam, baka mamaya niyan eh, matsambahan natin yung mabangis na baboy na mo. O kaya yung malaking ahas. Sige kuya, ikaw ang bahala. Hindi ka pa ba nagugutom? Baka gusto mong kumain muna. Magsabi ka sa akin. Hindi pa naman kuya, busog pa ako. Mabigat kasi sa tiyan yung mais na kinain natin kanina eh. O sige, halika rito. Uupo na lang ako, tapos matulog ka na. Gawin mo na lang unang tong hingita ko. Paano ka kuya? Sige na, mamaya na ako matutulog. Hindi kasi tayo sigurado kung ligtas ba talagang matulog dito sa kakahuyan eh. Ikaw bahala kuya. Basta, kapag wala ka namang napansin kakaiba, subukan mo na lang ipikit yung mga mata mo. Kailangan mo din kasi magpahinga eh. Kasi kuya, alam ko na mas pagod ka kaysa sa akin. Huwag mo na akong alalahanin. Basta makita kong ayos ka, ayos na rin ako. Ginawa ko ang sinabi ni kuya. Humiga ako sa hita niya hanggang sa nakatulog ako. Pagkatapos nun ay wala na akong alam. Hanggang sa nagulat na lang ako nang pabigla akong gisingin ni kuya. Mulong, mulong! Mulong, bilisan mo, gumising ka! May mga tao! Ha? Bakit kuya? Ano bang meron kung may tao? May mga dala silang katawan ng tao. Pabalikwas akong napaupo nang marinig ko ang sinabi ni kuya at itinuro naman niya ang sinasabi niyang mga tao na may dalang katawan ng tao. Nang matanaw ko sila ng maayos ay kinabahan ako. Hindi man namin sila gaano matanaw dahil liwanag lang ng buwan ang naglalantad sa kanila, ay nakakasigurado kami ni kuya na tao nga ang dala nila. Walang ulo at duguan. Kuya, anong mga klaseng tao yan? Hindi ko alam, Mulong, pero huwag kang maingay para hindi nila tayo mapansin. Pero kuya, totoo bang tao ang dala nila? Bakit walang ulo? Hindi ko din alam. Baka mga nangunguha sila ng tao. Tapos, naalala mo ba yung napapabalita nung nakaraang taon na nagbibenta ng organ ng tao? Baka ganyan yung mga yan. Naku kuya, natatakot ako. Baka mahuli tayo ng mga yan. Naku, tepok talaga tayo pag nagkataon. Basta, huwag ka lang maingay. Hindi nila tayo mapapansin. Gusto mo ba sundan natin sila? Ha? Naku kuya, ano naman ba yung kalokohang naiisip mo? Hindi ka ba nagbibiro? Nakita mo naman siguro yung ginawa nila dun sa kawawang tao, di ba? Malay mo, matagal na pala silang pinaghahanap ng mga parak. Tapos, malalaman natin yung hideout nila. Tapos, tayo yung makakapagturo, di jackpot. Sigurado, may pabuya yun. Naku kuya, ayoko. Hala nga mga bituka nun. Paano kapag nalaman nila? Di tigok tayo. Tignan mo to. Sabi niya kanina positive lang. Pero siya mismo, nag-iisip ng nega.
Kaligtasan lang natin yung iniisip ko, kuya. Gusto ko pang mabuhay na matagal. Marami pa akong pangarap, kuya. Bahala ka. Basta ako, susundan ko sila. Napakamot na lang ako sa ulo nang maglakad si kuya dahil wala din naman akong magagawa kahit na magmatigas pa ako. Siya pa rin naman ang masusunod sa huli. Sinundan namin ang mga nakita naming mga tao. Nag-ingat na lang kami sa bawat lakad namin at inalagaang hindi kami makakagawa ng kahit na anong ingay. Hanggang sa nakita namin na pumasok sila sa isang baryo at tumingin naman ako sa itaas. Nakita ko doon ang salitang "Welcome, Baryo Silong." Kaya naman, itinuro ko yun kay kuya. Kuya, ito na yata yung baryong hinahanap natin. At ang parehong baryo na tinitiran ng mga nakita natin kanina. Huwag muna tayong dediretso, Mulong. Hayaan muna natin na sumikat yung araw. Bumalik muna tayo sa kakauyan. Paano kung bumalik yung mga yun, tapos tayo yung makita? Ano ka ba? Nandito na tayo, aatras pa ba tayo? Bali, dalawa na ang goal natin ngayon yan. Ang mahanap sina Aling Luna at Mang Fernando at mahanap ang hideout ng mga sindikato. Pero kuya, paano kung hindi pala sila mga sindikato? Paano kung mga tao pala sila na kumakain ng laman ng tao? Ano yun, zombie na matalino? Hindi kuya, baka aswang. Ay sus, nagpapaniwala ka naman sa mga ganyan. Kwentong matatanda lang yun eh. Panakot lang sa mga bata yun. Paano nga kuya, kung totoo pala mga sinasabi ko? Sa lugar natin kuya, posible yung mga aswang. Kita mo naman no, liblib na liblib ang baryong yun. Ay nako, ewan ko sa'yo. Nagpapakapraning ka na naman, umayos ka nga. Parang hindi ka lalaki sa lagay mong yan eh. Kuya naman di mo kasi ako naiintindihan eh. Baka sa gusto mong gawin, mapahamak tayong dalawa. Hindi tayo mapapahamak, naiintindihan mo? Habang nandito ako, hindi tayo mapapahamak. Ewan ko sa'yo kuya, nagtatapang-tapangan ka na naman eh. Baka dahil na naman dyan sa kalokohang naiisip mo, mapahamak na naman tayong dalawa. Ikaw ang kulit mo talaga. Kukurutin ko na yung singit mo eh. Si kuya dinadaan mo na naman sa biro eh. Basta, halika na, dun muna tayo. Kapag maliwanag na, dun na lang natin hahanapin yung anak ni Nanay Glenda, okay? Hinila ulit ni kuya ang kamay ko. Hindi naman kami masyado nakalayo sa baryo ng Silong. Ngunit imbis na matulog, ay hindi ko na nagawa kasi inaalala ko yung mga gustong gawin ni kuya. Natatakot kasi ako na baka mapahamak kaming dalawa. Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Mulong? Ikaw kasi kuya eh. O bakit ako? Ano namang nagawa ko sa'yo? Iniisip ko pa rin yung sinabi mo eh. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin yun? Pambihira ka naman talaga, oo. Paano? Natatakot talaga ako kuya. Ba't ka matatakot? Kasama mo naman ako. Paano nga kung mali ka? At hindi sindikato yung mga yun? Paano kung tama ako at aswang pala sila? Sus, aswang. O sige, kapag hindi sila aswang, anong gagawin ko sa'yo? Kokonyatan kita. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan kuya. Ang tigas ng ulo mo. Dahil sa pagdadabog, natamaan ko yung kahon na dala namin. Kaya naman, naalala ko na hindi pa nga pala namin alam ang laman nun. Kaya naman, dali-dali akong lumapit sa kahon habang ang kuya ko naman ay nakatayo at nakatingin sa akin habang nakapamewang. Oh, ano gagawin mo? Ano pa nga ba? Titignan ko yung laman. Diba? Hindi pa naman natin alam kung ano ang meron dito. Ano ba sa palagay mong meron dyan? Hindi ko nga alam eh. Hindi naman ako manghuhula kuya eh. Hindi ko na ulit kinausap si kuya. Sa halip, diretso ko nang binuksan ang kahon at tumambad sa amin ang dalawang buntot ng pagi, isang asul at isang itim. Nagtataka naman kami ng mga oras na yon dahil hindi namin alam kung para saan ang mga bagay na yon. Teka, ano yan?
Buntot pagi yata, kuya. Para sa naman yan? Anong paggagamitan natin dyan? Hindi ko po alam, kuya eh. Hindi ko naman alam kung para saan tong bagay na to eh. Mukhang niloko yata tayo nung matandang yun ah. Kuya, kung niloko niya tayo, di sana. Hindi niya tayo pinabauli ng pagkain. Baka pinadala niya tayo ng buntot ng pagi para doon sa anak niya. Ha? Ano namang gagawin nila dyan? Hindi natin alam. Baka mahalaga sa kanila to, kuya. Di wag mo nilang pakialaman yan. Isara mo na lang ulit yung kahon. Baka masira pa natin yan, yari tayo. Ginawa ko na lang ang sinabi ni kuya. Pagkatapos nun, ay umupo na lang ako sa isang tabi at kumuha ng mansanas sa bag na dala namin. Ngunit habang kumakain ako, nakarinig ako ng malakas na boses na humihingi ng saklolo. Sa tingin ko ay matanda yon, hanggang sa dumami na ang mga boses na nagsisigawan. Nanindig ang mga balahibo ko at maya-maya lang napansin ni kuya ang takot sa mga mata ko. Hinawakan niya ako ulit sa kamay at niyakap. Nagtago kami sa malalago na talahiban at habang pinakikiramdaman namin ang paligid, isang kakaibang bagay ang naramdaman ko sa bulsa ko. Kinapa ko yon. Nakuha ko ang parehong bato na ibinigay sa amin ni Nanay Glenda. Umiilaw yon at nag-iinit. At katulad ko, ganun din ang nangyari sa bato ni kuya na nasa bulsa niya. Hala, bakit ganito? Ano kayang nangyayari? Hindi ko rin alam, kuya eh. Basta, huwag muna tayong aalis dito. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa baryong pinuntahan natin. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako pumayag sa mga sinabi ni Nanay Glenda. Sus, kanina nga lang, gusto mo sundan yung mga nakita nating nilalang na may dalang katawan ng tao eh. Tapos ngayon nagsisisi ka. Siyempre, hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Yan kasi, padalos-dalos ka sa mga desisyon mo. Ngayon, ayan ka, nagsisisi. Huwag na nga tayo magsisihan, Mulong, pwede ba? Nandito na tayo eh. At saka nakakaya kay Nanay Glenda. Pinakain niya tayo. Binigyan niya tayo ng maayos sa damit. Hindi naman pwedeng aatras na lang tayong bigla, di ba? Kuya naman eh, hindi mo naririnig ang mga sigawan ng tao at saka yung mga kalabog at kakaibang angil. Naririnig ko. Ano naman? May kakaiba sa lugar na to, kuya. Umatras na lang tayo. Ayoko. Paano? Kung kailangan pala ng tulong ng mga tao, di ba? Ayan ka na naman eh. Tapos tutulong ka. Tayo na naman na mapapahamak. Tulad na lang nung napigilan mo yung kunin yung bag ni Nanay Glenda. Wala naman tayong nagawa nun, di ba? Tumakbo lang tayo. Malay ba natin kung masigit na nakakatakot yung mga nandyan? Pwede ba, Mulong? Akala ko ba gusto mo magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap? Oo, pero paano? Kung mapapahamak naman tayo dito. Hindi tayo mapapahamak, maniwala ka. Ay nako, ewan ko sa'yo, kuya. Napakatigas talaga ng ulo mo kahit kailan. Dahil sa hindi pagkakasundong yon, ay hindi ko na muna kinausap si kuya. At doon sa loob ng talahiban kami, nagpalipas ng oras. At nang tuluyan ng lumiwanag, ay wala na kaming narinig na sigawan. Kaya naman, lumabas na kami sa pinagtataguan namin. Ayoko na sanang sumunod kay kuya, pero hindi ko magawang iwan siya. Kaya naman, nang maglakad siya papasok sa baryo ng silong, ay sumunod na lang din ako. Pagdating ko doon, kakaibang katahimikan ang nadatnan namin. Hanggang sa napansin namin ang mga bahid ng dugo sa iba't ibang pwesto ng baryo. Naku po, Diyos ko. Kuya, umalis na lang tayo dito. Sa tingin ko hindi tamang tumuloy pa tayo dito. Sandali lang, Mulong. Walang mga tao. Ibig sabihin ba nito, kinuha silang lahat ng mga sindikato? Kuya, nakita mo naman yung paligid, di ba? Imposibleng sindikato yung mga yun. Maniwala ka, kuya. Sigurado ako na mga halimaw ang mga yun. Saan mo ba nakukuha yung mga hali-halimaw na yan? Imposible naman na merong ganyan sa panahon natin. Kalokohan lang ang mga yun.
Kuya, hindi naman natin alam eh. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ako, aalamin ko ang totoong nangyari sa lugar na to. Kuya, ano ka ba? Hindi ka naman superhero eh, para magpakabayani. Paano kung tama yung mga hinala ko? Sige nga, paano mo sila tutulungan? Kung tama ang hinala mo, na aswang yung umatake kagabi, di oras na para magpakitang gilas tayong dalawa. Diyos ko naman, kuya. Yan ka na naman eh. Yung imagination mo sigurado ako, yan ang papatay sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, kuya, maniwala ka sa akin. Hindi yan. Tsaka, malay mo naman, di ba? Magtagumpay tayo. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo, kuya. Ang OA ng utak mo. Akala mo yata, ikaw yung mga napapanood mo nun eh. Isang senyas lang sa kamay ay may lalabas ng kapangyarihan. Hindi ka naman si Superman, kuya eh. Wala ka naman nilalabas na laser sa mata mo. Tapos, hindi ka rin malakas. Tapos kung ano-ano pa lumalabas dyan sa bibig mo, ewan ko sa'yo. Ikaw nga tong praning eh. Hindi naman ako nagpapaka-superhero. Kung may maitutulong tayo, bakit hindi tayo tumulong? Kesa naman sa tulalalan tayo at walang gagawin, di ba? Nakukuha ko naman ng point mo, kuya. Kaso, natatakot nga ako na baka mapahamak tayong dalawa, baka dito tayo mamatay. Basta mulong. Tutulong tayo, tapos. Tutulong? Hindi mo nga alam yung nangyayari, paano ka tutulong? Problema ba yun? Di aalamin natin. Isang buntong hininga na lang ang nagawa ko. Dahil ako, yung sinasabing makulit ni kuya, pero siya naman talaga ang makulit. Ayoko sana nung tumuloy, dahil hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko. Pero dahil ayaw niya magpapigil, ay hindi ko na siya pinigilan. Naglakad-lakad kami sa baring yon at hindi kami makapaniwala sa natuklasan namin dahil may isang tao kaming nakita at putol ang 2 binti nito. At bago pa man siya tuluyang nalagutan ng hininga, ay nalaman pa namin ang tunay na nilalang na umatake nung nagdaang gabi. Tama ako, kuya. Aswang yung mga yun. Nakita mo naman kung gaano sila kabrutal. Wala silang awa. Kaya halika na, umalis na tayo. Sandali lang, mulong. Baka may magagawa pa tayo. Subukan natin silang tulungan. Ayon dun sa taong na pagtanungan natin. Buhay yung mga tao. Nung kinuha sila, baka mailigtas pa natin. Kuya naman eh. Mga bata lang tayo. Anong gagawin natin sa mga yun? Baka isang tiris lang nila sa atin, kuya. Mga aswang nga yung mga yun eh. Mulong, kapag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, marami talagang dahilan. Ako gusto kong makatulong. Kung ayaw mo naman, sige, iwan mo na lang ako dito. Basta ako gagawa ako ng paraan. Ay nako. Si kuya naman talaga oo. Oo na. Panalo ka na. Tutulog na tayo. Ba't parang napipilitan ka pa yata? Wala naman akong magagawa eh. Kasi makulit ka. Ang dami mo pang sinabi. Papayag ka rin naman pala. Nanlilisik ang mga mata ko. Natinignan si kuya dahil sa inis. Ayoko talaga na gawin yon dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari sa amin. Pero hindi ko alam ang tumatakbo sa isip ni kuya. Kaya naman, ginagawa ko na lang ang bawat sabihin niya. Nang sumapit ang tanghali, ay last na ang pagkain na kinain namin. Nag-alala ko para sa aming dalawa ni kuya. Ngunit ayaw ko na sumama ang loob niya ay naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Wala kaming ibang ginawa nun kung hindi ang maglibot sa baryo. Pero maliban dun, sa taong putol yung binti, ay wala na kaming nakitang ibang taong pwede namin pagtanungan. Hanggang sa sumapit na uli ang gabi at doon ay nakarinig kami ng mga sigawan. Sinundan namin yon at nakarating kami sa kabilang kakawyan. Bilisan mo, mulong! Baka yun na yung mga tao! Sagabal kasi yung kahon, kuya eh. Akin na! Bilisan mo! Inabot ko kay kuya ang kahon. Pagkatapos nun ay kinuha niya ang 2 buntot ng pagi at binitiwan na ang kahon. Anong gagawin mo dyan, kuya?
Kunin mo tong isa. Baka ito na yung sinasabi ni Nanay Glenda na magagamit natin ang mga pinadala niya. Teka kuya, ano bang ibig mong sabihin? Naiintindihan ko na siya. Baka kaya niya tayo pinadala dito kasi alam niyang mangyayari to. Paano niya naman nalaman yung kuya? Baka totoo nga na manghuhula siya. At sa tingin ko, tinadhana talaga to. Sandali lang kuya, typers. Hinto muna tayo. Bakit? Anong problema? Kung ikaw naiintindihan mo na, paano ko? Pwede bang ipaintindi mo rin sa akin? Di ba nagtanong tayo sa kanya na parang may mission tayo at parang may gusto siyang sabihin. Eto na yon. Baka ito na talaga ang dahilan. Nang ano nga kuya? Tayo ang tutulong sa baryong to. Hindi man sila sindikato, aswang naman yung mga umaatake. Baka nakita niyang tayo ang tatalo sa mga aswang. Naku naman kuya, ayan na naman yung malupit mong imagination eh. Sinasabi ko sa'yo, dyan tayo mamamatay, maniwala ka sa akin. Hindi tayo mamamatay, Mulong. Basta, isipin mo na kapag nakatulong tayo, nakaayon sa atin ang pagkakataon. Dahil hindi lang nila tayo pasasalamatan, siguradong may kukup-kup pa sa atin, o di ba? Ang ibig mo bang sabihin kuya, ginagawa mo to para lamang may umampun sa atin, ganun ba? Oo, pero maliban dun, gusto ko rin talagang makatulong. Oo, sabihin na nating naging manloloko tayo nun. Pero mabubuti pa rin ang loob natin at hindi tayo magdadalawang isip para tumulong. Ikaw lang kuya, dahil ako ayoko. Kasi buhay natin yung nakataya dyan. Huwag ka namang ganyan, Mulong. Kahit kailan, hindi ko pinakita sa'yo na naging makasarili ako. Kaya sana naiintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Dahil doon, sa mga sinabi ni Kuya, ay napaisip ako. Tama siya, maling maging makasarili, lalo na kung maraming buhay ang nanganganib. At kahit mga bata pa kami, ay sigurado naman na may magagawa kami. Kaya isang tango ang ibinigay kong tugon at tumakbo na kami ulit. Nakarating kami sa gitna ng kagubatan. Isang malaking kuweba doon ang nakita namin. Nakasentro doon ang buwan at wala namang kaming pag-aalinlangang pumasok doon. At nang makarating kami sa loob, ay nawala na ang ingay ng mga tao hanggang sa nakasalubong kami ng 3 aswang. Maiitim ang mga ito at mabalahibo. Mukha silang aso pero mas malaki at mas nakakatakot ang itsura at naglalaway din ang bibig. Tapos may bakas pa ng dugo. Wala na kaming oras para makapagtago ng mga oras na yon. Kaya wala na kaming nagawa kundi ang maghanda. Sige! Hayop ka! Subukan niyo lumapit! Kuya, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Mulong. Hindi kita pababayaan. At pagkatapos niyang sabihin yon, ay hinawakan niya ang kamay ko at itinago niya ako sa kanyang likod. Matapang niyang hinarap ang mga nilalang na nasa harapan namin hanggang sa nag-angilan ang mga ito at isa-isa nang umatake. Akala ko noon ay doon na ang katapusan naming magkapatid. Ngunit matapang silang hinarap ni Kuya at gamit lang ang mga buntot ng pagi ay napatumba silang lahat. Teka kuya, ang galing mo ah. Paano mo nagawa yun? Hindi ko nga rin alam, Mulong eh. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Pati nga ako nagtataka eh. Imposible naman yata yung sinasabi mo kuya. Di ba nga, kaharap mo lang sila. Hindi ko talaga alam, Mulong. Basta ang bilis eh. Sige na. Hayaan mo na, hindi na mahalaga yun. Halika na. Teka kuya, may plano ka ba? Baka mamaya ang tapang nating pumasok dito sa kuweba, wala ka naman palang plano. Baka mamaya diyan pa tayo mapahamak sa loob. Basta, kung ano lang yung kaya nating gawin, yun lang ang gagawin natin. Maliwanag ba, Mulong? Sigurado ka ba diyan kuya? Basta tara na. Magdasal na lang tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Nagmamadali ulit na kinuha ni kuya ang kamay ko at patakbo kaming pumasok sa loob ng kuweba. Hanggang sa nakaramdam na kami ng kakaiba dahil parang nagpapabalik-balik lang kami. Kaya naman, nagpasya si kuya na ayoko pa sanang tanggapin. Mulong, may naisip ako. Ano kaya kung maghiwalay tayong dalawa? Ha, kuya? Ayoko. Natatakot ako, kuya. Ayoko maghiwalay tayo. Para tayong pinaglalaruan eh. Ganito, sa palagay ko, may kapangyarihan yung mga batong dala natin eh. Sa tuwing kasing may lalapit na aswang, umiinit yun. Pakiramdaman mo lang, kapag uminit siya, gamitin mo ang pinakamaliksi mong kilos para makapagtago. Pero kuya, sabi ko naman sa'yo, natatakot nga ako eh. Huwag kang matakot, Mulong. Ang goal natin dito, mahanap lahat ng tao. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ni Nanay Glenda? Ang alin ba yun? Yung itsura daw ng anak niya. Doon tayo mag-focus. Hindi natin alam. Baka makita na natin siya dito. Paano kung wala, kuya? Basta ang gagawin lang natin, mapalabas yung mga tao. Naiintindihan mo ba ako? Ang hirap naman ito, kuya. Baka makasagupa ako ng mga aswag eh. Baka lamunin nila ako. Basta, kapag may lumapit sa yung mga aswang o di kayo nakita kanila, etong buntot ng pagi na to, iwas-iwas mo lang. Hindi na sila makakalapit. Sa tingin ko, takot sila dito eh. Ikaw, kuya, anong gagawin mo? Hahanap din ako. Saan tayo magkikita? Sa labas na. Paano kung di ako makalabas? Ayan ka na naman eh. Sige na, kumilos na tayo. Maraming tao yung mga kailangan nating mailigtas, kaya dapat mag-iingat ka. At huwag kang magpapabaya. Maliwanag ba? Promise mo, kuya. Kahit wala nang umampun sa atin, basta lalabas tayo dito ng buhay, ah. Oo, promise. Cross my heart. Swear to... Oops! Okay na yun, kuya. Huwag mo nang sabihin yung I swear to die. Kasi lalabas tayo ng buhay dito, okay? Oo na. Bago pa man kami maghiwalay ni kuya, ay ginulo pa niya ang buhok ko habang ako naman ay niyayakap siya at patakbo na kaming nag-umpisa. Ilang ulit din kaming nagtatatakbo dahil tulad ng sinabi ko ay parang pabalik-balik lang kami hanggang sa naisipan kong ibaliktad ang damit ko, yung kasi noon ang napapanood ko sa telebisyon, kaya sinubukan ko at himala naman na hindi kami nagtagpo ni kuya. Si kuya kasi, ang kulit. Yan tuloy. Paano ba to? Ang dilim. Paano ko makikita dito yung mga tao? Ay, ano ba yan? Nakakainis talaga. May tao ba dyan? Tulong! Tulungan mo kami! Nang mga oras na yon, nang makarinig ako ng boses ng tao, ay nanlaki ang mga mata ko. Nagdadalawang isip pa ako nung una. Pero, nasundan pa yon. Pakiusap! Kung may tao dyan, tulungan mo kami! Nang masiguro ko na tao ngayon, ay lumapit ako sa pinagmumulan nun. Doon lumantad sa akin ang kulungang bakal at napakaraming tao. Babaeng bata, matanda at dalaga. Nagbulungan pa sila nang makita ko. At ayon sa iba, ay wala daw akong magagawa dahil bata lang daw ako. Sandali lang, mga kasama! Sandali! Baka may tutulong siya. Bata, tulungan mo kami. Buksan mo ang kulungan. Pero, paano po? Buksan mo yung pintuang bakal. Humanap ka ng mabigat na bato. Subukan mong pukpukin. At baka sakaling maalis mo yung kandado. Sige po, sandali lang po. Humanap ako ng bato. At pinalad naman ako dahil ilang hakbang lang ay may nakita na ako. Sunod nun ay 7 pukpok ang ginawa ko bago maalis ang pagkakakandado nito. Maraming salamat. Pero teka, paano ka nakarating dito? Sino ang mga kasama mo? Miss Ganda. Kuya ko lang po ang kasama ko eh. Pero,
Paano nga kayo nakapunta dito? Basta po, tsaka na lang po kami magpapaliwanag. Lumabas na po muna tayo rito. Sige, sige. Pero, pwede mo ba akong tulungan? Hahanapin ko muna ang asawa ko. Sige po, hahanapin ko rin po muna si kuya. Kasi naghahanap din po siya ngayon eh. Teka, ilang taon na ba ang kuya mo? 16 years old na po si kuya. Diyos ko, ang babata niyo pa pala. Baka mapano kayo. O siya mga kasama, gawin niyo ang lahat. Makalabas lang dito sa kuweba. May hahanapin pa kami. Mabilis namang tumugon ang mga kasama niya at nagmamadali na kami ng babaeng kasama ko. Nasa tingin ko ay nasa edad 20 pataas. Habang hawak niya ang kamay ko, ay patakbo kaming naganap hanggang sa nakasalubong namin si kuya. Kasama niya ang maraming kalalakihan at isa sa kanila ay asawa ng babaeng kasama ko. At nang magtagpo sila ay nagyakapan sila ng mahigpit. Lumapit naman ako kay kuya dahil sa pagtataka. Dahil mukhang mas matanda ang sinasabi ng babae na asawa niya. Kuya, sa palagay mo, tatay niya yan, di ba? Sira ka. Narinig mo naman, di ba? Sabi niya kanina, mahal ko. Baka mag-asawa sila. Pero, ang tandaan na ng lalaki, kuya eh. Ganyan talaga sa panahon ngayon. Mas gusto ng mga babae yung mas matanda kasi matured na mag-isip. Pero teka nga, ano ka ba naman? Napaka-chismoso mo. Hayaan mo na sila. Kailangan na natin magmadaling umalis dito. Nagtatanong lang naman eh. Natawag mo pa akong chismoso. Manahimik ka na nga dyan. Miss at saka Manong, tama na po muna yan. Lumabas na po tayo dito sa kuweba at baka matunugan pa po tayo ng mga kalaban at madakip pa po ulit tayo dito. Ay, oo nga pala, pasensya na. Nasabik lang kasi akong makita ulit ang asawa ko. O siya, tara na. Kailangan na natin magmadali. Patakbo kaming lumabas ng kuweba at pagbalik sa baryo ay pinasama kami ng mag-asawa sa bahay nila. At doon, personal nila kaming pinasalamatan ni kuya. Pero napansin ng babae ang buntot pagi na hawak namin ni kuya. Kaya naman, nagtanong siya sa amin. Mga bata, sandali. May tatanong lang ako. Saan galing yung mga buntot pagi nyo? Ito po ba? Galing po to sa matandang tumulong sa amin nung mga nakaraang gabi po. Ang pangalan po niya ay Nanay Glenda. Pinapunta niya po kami dito para hanapin daw po yung anak niya at magpapaampon po kami ng kapatid ko. Teka, Glenda ba ka mo? Opo. Kilala niyo po ba siya? Mahal, si nanay yun. Nanay? Nanay niyo po si Nanay Glenda? Ibig po ba sabihin, kayo po si Aling Luna? Oo. Ako nga si Luna. Siya ang nanay ko. Si Glenda ang nanay ko. Teka, ba't po kayo umiiyak? Dahil galit sa amin si nanay. Pero nagpadala siya ng mga bata. At ang ibig sabihin lang nun, lumabas sa pangitain niya na mangyayari to sa baryo. Teka. Ibig niyo po bang sabihin, manghuhula po talaga si Nanay Glenda? Hindi siya manghuhula. Isa siyang tiwalag na babaylan. Bakit naman po siya galit sa inyo? Ano pong dahilan? Dahil sinuway ko siya at nagpakasal ako sa taong mahal ko. Ano? Dahil lang po doon nagalit siya sa inyo? Hindi. Dahil hindi niya tanggap na nagpakasal ako sa taong halos 20 taon ang tanda sa akin. Hindi naman namin siya masisisi. Dahil sa magulang na tulad niya, ay hindi talaga katanggap-tanggap ang ginawa namin. Pero sa kabila nun, ay nagawa pa rin kaming tulungan. Gamit kayo. Kaya pala sabi ni Nanay Glenda, nakatanda na talaga kami magkita. Ito pala ang ibig niyang sabihin. Totoo rin po ba
na may sakit po kayo sa matres at hindi niyo po kaya magkaanak? Totoo yun. Oh, Fernando. Hindi totoong hindi na ako mahal ni Nanay Glenda dahil inaalala niya pa rin ako. Maraming salamat sa tulong niyo, ha. Nang dahil sa inyo, maraming buhay ang naisalba. Ginawa lang po namin ni Kuya kung ano po ang sa tingin naming tama. Sa totoo lang po, tinulungan din po kami ni Nanay Glenda. Nung nag-aapoy po ako sa lagnat, ito lang po yung ginawa namin pansukli. Sa kabaitang pinakita niya po sa amin. Mabait po si Nanay Glenda. Totoo po yun. Mabait talaga si Nanay. Pero masyado kong pinagsamantalahan ng kabaitan niyang yon dahil sa pagsuway ko sa kanya. Wala naman po kayong kasalanan dun eh. Kasi nagmahal lang naman po kayo. Hindi niyo naman po pwedeng dikta ng puso niyo, di ba? Kung kanino po kayo dapat magmahal. Tama. Kaya pinili naming sumuway. Dahil mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Pero bago natin pag-usapan yan, kailangan na muna natin maganda. Dahil sigurado kung susugod ulit ang mga aswang. Kung ganun, maganda tayo mga bata. Hindi titigil ang mga aswang na yun hanggat hindi niya nauubos ang lahat ng tao dito. Anong klaseng aswang po ba yung mga yon? Yun ang uri ng mga aswang na kurkur. Mabangis sila. Malakas. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kaya kailangan natin pag-ingatan ang paghahanda. Ano naman pong paghahanda ang gagawin natin, Mang Fernando? Dahil wala kayong mga gabay, kailangan nating mahasa ang kakayahan nyo. Hindi pwedeng matapang lang kayo. Po, ano pong gabay? Katulad ng isang malakas na nilalang o isang malakas na bagay. Katulad po ba nito? Inilabas ko sa bulsa ko ang bato na ipinadala ni Nanay Glenda at nagtingi na naman ang mag-asawa. Teka, saan galing yan? Galing din po ito kay Nanay Glenda. Sa katunayan nga po niyan tig-isa po kami ni Kuya. Fernando, tunay ngang kahit galit na galit si Nanay sa akin, ay hindi niya ako pinapabayaan. At kahit mga bata lang kayo, pinagkatiwala niya sa inyo mga bato ng mga dating mananabas ng aswang. Kaya makapangyarihan ang mga yan. Ibig niyo po bang sabihin, pinapunta po talaga kami dito para iligtas kayo? Hindi namin alam. Pero baka nalaman niya na magkakaroon ng ganitong pagsalakay sa baryo namin. Kaya pumili siya ng mga bata. Kita mo na, Mulong, nakatadhana talaga tayong lumaban sa mga aswang. Tinignan ko ng masama si Kuya dahil sinasadya niya ang pang-aasar sa akin. Dahil tama siya at mali ako. Ngunit bago pa man kaming mag-umpisang maganda, may mga tao na naman ang nagsisigawan sa labas ng bahay. Kaya naman, nagmamadali kaming tignan yun. At doon, nakakakilabot na tagpo ang nakita ko. Ang mga aswang, bawat daanan nilang tao ay pinaggugutay-gutay nila. At nagulat na lang ako nang maglakad si Kuya. At nilampasan lang ako. Kuya, saan ka pupunta? Ililigtas ko ang mga tao, Mulong! Nang marinig ko ang sinabi niyang yon, ay napailing ako. Dahil alam ko ang mga gusto niyang mangyari. Kaya naman, maigpit kong hinawakan ang sandata kong buntot ng pagi at ang gabay kong bato. Patakbo akong sumunod kay Kuya at sabay kaming naglakad. Pagdating namin sa kinaroroonan ng mga aswang, mas lalong bumalot sa akin ang takot. At napansin ni Kuya sa mga mata ko ang pakiramdam na yon. Kaya naman, hinawakan niya ang isa kong kamay para palakasin ang loob ko. Huwag kang matakot, Mulong. Nandito si Kuya, naiintindihan mo ba? Tulad ng sinabi ko sa iyo at pangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari. Pangako yan. Salamat po, Kuya. Muli, humarap kami sa mga aswang na korkor at malakas na sumigaw si Kuya. Sa pagsigaw niyang yon, ay nakuha niya
ang atensyon ng mga aswang na kurkur. At isa na doon, ang pinakamalaking aswang na kurkur na tila pinuno nila. Tumigil na kayo! Mga aswang na ungas! Tigilan niyo ang mga tao! Wala silang ginagawang masama sa inyo! Di ako masasama dito! Mga kampon kili Satanas! Kami ang harapin niyo! Sandali nga lang. Tama ba nakikita ko? Mga bata ang humahabol sa amin. Mga kutong lupa. O bakit? Malilit nga kami. Pero hindi kami mga kutong lupa. Hindi kami natatakot sa'yo. Ikaw lang kuya ang hindi takot. Kasi ako malapit na ako maiisa sa lawal ko. Dahil sa ginagawa mong yan. Ano ba naman yan, Mulong? Ngayon mo pa ba paiiralin ng pagiging duwag mo? Parang hindi yata yun ang nakikita ko ngayon. Huwag niyo na kaming istorbuin at magtago na lang kayo sa saya ng nanay niyo dahil wala pa ako sa mood para maging brutal. Dami mong pang sinasabi. Eh di magkamod ka na. Para maglaban na tayo. Sino ba tinatakot mo? Ungas! Matagal na kaming manhid sa takot. Kaya hindi mo kami mapapalis dito. Oo nga. Hindi ba kayo nagsasawa na puro pagpatay na lang sa mga taong ginagawa nyo, ha? Mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Oo nga. Ang tatapang ninyong mga kutong lupa kayo. Umalis na nga kayo rito at baka magalit pa ako ng tuluyan at hindi na kayo sikatan ng araw kinabukasan. E di subukan mo kami para magkaalaman na. Inuubos nyo talaga ang pasensya ko, mga kutong lupa. Kaya pasensyahan tayo. Papatayin ko na kayo! Gawin mo ang gusto mo! Huwag kang puro satsad! At yun na nga, nag-umpisa na kaming labanan ng mga kauri niya. Ang iba ay nagalusan kami. Kaya dahil dun, mas lalo akong natakot. Pero, hinawakan ni kuya ang kamay ko. Pero, napansin ko na hawak niya ang bato niya. Kaya habang humahataw kami, ginawa ko ang ginagawa niya. Habang hawak niya sa isa niyang kamay ang buntot ng pagi at nasa kabila naman niyang kamay ang bato. Kaya nang hawakan ko ulit ang kamay niyang may bato, nagulat kami dahil isang malakas na pagsabog na liwanag ang bumalot sa amin. Ano yun? Napakasakit! Nakakasilaw! Nang nawala ang liwanag na bumalot sa amin ng kuya ko, nagulat ako dahil iba na ang mga kasuotan namin. Mga baluti iyon na parabang nanggaling pa nung unang panahon. At isang pagtataka din ang bumalot sa akin dahil ang dating takot na nararamdaman ko ay napalitan ng tapang. Hindi maaari ito. Saan niyo nakuha ang mga kasuotan na yan? Anong mahika ang bumabalot sa inyong dalawa, mga kutong lupa? Hindi namin alam. At kung alaman namin, hindi namin sasabihin sa'yo. Secret yon. Pero ang alam namin, sa pamamagitan ng pagtingin namin sa mga mata mo, ay nasisiguro ko na takot ka na. Tama ba ako? Takot ka na sa mga sinasabi mong kutong lupa. Hindi ako natatakot, mga tangang bata. Hindi niyo ako matatakot kailanman. Dahil hindi pa isinisilang ang tao na papatay sa akin. Nagkakamali ka. Dahil ang mga batang minamalit mo na tinatawag mong kutong lupa ang siyang tatapos sa buhay mo. Kami ang harapin mo ngayon. Maglaban na tayo! Nagulat kami ni kuya nang magsilabasan ang iba pang mga aswang. Pero sa kabila nun,
ay hindi na ako nakaramdam pa ng kahit katiting na takot. At maya-maya lang, sa pangunguna ni Mang Fernando, ay lumabas din ang iba pang mga tao. May mga kanya-kanya silang hawak na sandata. Ang iba, itak ang hawak. Ang iba, kawayan na may matutulis na dulo. At ang iba naman ay may mga hawak na palaso at pana. Ang ibang kababaihan naman ay may hawak na kawali na mahaba ang hawakan. Kabilang na doon, si Ate Luna. Nag-iba lang ang kasuotan ng mga kutong lupa na ito. Abay, tumapag na kayo. Mga mahihinang nilalang. Hindi kayo magtatagumpay sa akin. Titirisin ko kayo ng pinong-pino. Puro kasatsat! Puro kaingay! Patunayan mo ang sarili mo dahil hindi kami natatakot sa'yo kahit gaano ka pa kalaki! Ang ayoko sa lahat ay yung minamaliit ang kakayahan ko. Kaya humanda kayo dahil titirisin ko kayo na parang mga garapata! Humanda kayo! Nag-umpisa ng umatake ang mga aswang na kurkur at ganun din ang ginawa ng mga tao. Sinalubong nila ang lahat ng pag-atake. Kada palo at kada hagupit naman namin sa mga aswang ay madali lang namin silang napapatumba habang bumubula ang kanilang mga bibig. Hanggang sa kaming dalawa ni Kuya ang humarap sa pinuno ng mga kurkur. Malakas ang loob namin at dahil nasa panig kami ng kabutihan at liwanag, ay hinding-hindi kami matatalo. Oras na para magtus tayong hayop kang demonyo ka! Hindi mo kami matatalo kung yun ang iniisip mo dahil kahit mga bata kami ay tatalunin ka namin. Kami ang papatay sa'yo! Manahimik kayo! Dahil sobrang naririndi na talaga ako sa inyo. Kung talagang matapang kayo, patunayan niyo ang mga sarili niyo at huwag kayong puro yabang! Hindi kami nagyayabang dahil totoo ang mga sinasabi namin. Patutumbayin ka namin. Papatayin ka namin. Hindi na nag-isip ang aswang at sinugod niya na kami. At para siyang baliw kung umatake dahil wala siyang ibang gustong magawa kundi ang matamaan kami ng kanyang mahahabang mga kuko. Habang kami naman ni Kuya, bawat galaw ay pinag-iisipan talaga namin hanggang sa nakakuha kami ng tamang tiyempo at pagkakataon at nakaakyat ako sa likuran ng aswang at sinakal ko sa leeg niya ang buntot ng pagi. Dahilan kung bakit nawalan ito ng balanse. Mabilis naman akong nakagalaw kaya hindi ako nakasama sa pagtumba. Habang ang mga tao ay agad-agad na lumapit at ang bawat isa sa kanila ay nagpataw ng kanya-kanyang taga, sipa, suntok, saksak ng mahabang kawayan hanggang sa hindi na nito kinaya at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Kuya, ang galing natin! Nagawa natin! Nanalo tayo! Tama ka, Bulong. Nagawa natin. Sabi ko naman sa'yo magtatagumpay tayo. At Bulong, grabe ka ha. Ang galing mo doon. Pinahanga mo ako. Nagulat kami dahil hindi pa kami tapos sa pag-uusap ni Kuya at niyakap na kami ni Ate Luna at ni Mang Fernando. At sa mga oras na yon ay nawala na ang baluti na suot namin. Pagkatapos nun ay naging maayos na ang lahat. Bumalik na ang mga tao sa dati nilang gawain. Tahimik na ang baryo ng Silong at wala ng patayan.
Habang kami naman ay tuluyan na ngang inampon nila Ate Luna at Mang Fernando. At hindi lamang yon, nagbati na ulit ang magnanay at magkakasama na kami sa iisang bahay na puno ng saya at ng pagmamahalan. Hindi na kami ulit nakaranas ng gutom at hindi na kami natulog sa malamig na kalsada dahil sa piling ni Nanay Glenda, Ate Luna at Mang Fernando ay naramdaman namin ang init ng isang masayang pamilya. Masayang-masaya ako. Dahil sa inyo, Otep at Mulong, ay nagkabati na kaming muli ng nanay ko. Alam nyo, sa tingin ko talaga, hulog kayo sa amin ng langit. Tulad ng sinabi ko noon, ay tinadhana talaga tayong magkita-kita dahil naniniwala ako na para talaga kayo sa amin at kayo ang magpapaliwanag sa aming mga puso na ang pagmamahal ay hindi dapat tiisin. At dahil sa inyo mga bata, tinanggap na rin ako ni Nanay Glenda. Hoy, tumigil ka dyan, Fernando. Makananay ka. Ilang taon lang agwat nating dalawa, no? Siyempre, nanay na din po ang tawag niya sa inyo. Asawa po kasi siya ni Ate Luna eh. Kaya nga po. Hay nako, kahit na. Ate na lang ang itawag mo sa akin. Diyos ko, mas lalo ko yatang nararamdaman ng pagtanda ko. Nanay Glenda, hindi po ba? Diyan naman po tayo hahantong lahat sa pagtanda. Hay nako, ikaw talaga Mulong na bata ka. Halika nga rito. Eto talaga, ang matagal ng hiling ni nanay. Ang magkaroon ng apo. Salamat sa inyong dalawa ni Mulong. At dumating kayo sa buhay namin, Otep. Alam nyo, Nanay Luna, sa totoo lang po, kami nga po itong dapat po na magpasalamat sa inyo eh. Dahil tinanggap niyo po kami. Kahit po, hindi niyo naman po kami kaano-ano. Dahil mabubuti kayong bata. Nararamdaman ko rin yun tulad nga ng sinabi ni Nanay Glenda. Deserve nyo ng magkaroon ng tahanan na may tunay na mag-aaruga at magmamahal sa inyo. Kaya nga po, hindi pa rin po ako makapaniwala. Kasi noon, Tatay Fernando, ang akala ko po noon, hanggang sa kalsada na lang po kami ng kapatid ko eh. Yung bang palagi na lamang magtitiis ng gutom, hihiga sa malamig na kalsada, at kung minsan nakakagawa pa kami ng kalokohan. Alam niyo yun, iniisip na nga lang namin nun minsan na wala, parang tinakwil na kami ng mundo. Akala namin di na kami mahal ng Diyos. Akala ko nga nun minsan mamamatay na lang kami sa gutom at uhaw. May nakaredy po palang malaking twist si Papa Jesus. Kasi nagkaroon po pala kami ng bagong magulang. At may lola pa. Nanay na lang. Ano ka ba? Wag ng lola. Hindi pa naman ako ganun katanda. Si Nanay Glenda talaga. Hindi niya tanggap na matanda na siya. Sige, ganito na lang. Nala na lang ang tatawag namin po sa inyo. Para nanay at lola. Nala! Ay nako, ikaw talaga. Napakakulit mo talaga bata ka. Okay na po yun. At least, hindi lola ang tawag namin sa inyo. Nala na lang. Di, mas okay pa po, di ba? Tunog bata. Di po ba, Nanay Luna? Ay nako, dinamay niyo pa ako dyan. Tama na nga yung kulitan na yan. Kumain na po muna tayo. Eto, nagluto ako ng paborito ninyo. Laing ng dahon ng gabi. Wow! Sigurado ako na napakasarap niyan. Tapos,
Sasamaan pa ng tuyo. Oo nga no, kuya. Naaamoy ko na. Ay, talaga namang napakapambihira ng mga ilong ninyo. Nasa kusina pa eh. Amuyin nyo na. Ganyan po talaga yan eh. Kasi nakakaamoy po siya nun ng mabahong pusa kahit nasa malayo pa. Ano ba yan? Si kuya talaga pinaalala pa eh. Nakalimutan ko na nga yun eh. Para tuloy naaamoy ko na naman. Dahil doon ay nagtawanan kaming lahat. Sobrang saya ko talaga nun, Sir Blair. Dahil natagpuan na namin sa wakas ang pamilyang mapagmahal at maalaga. Hindi ko alam, pero tunay ngang napakabuti ng Panginoong Diyos. Dahil kahit hindi ko hinangad, ay ibinigay niya sa amin ang buhay na dati ay akala ko hanggang pangarap lang. Totoo pala na iba kung paano kumilos ang Diyos dahil ipinapakita niya talaga sa iyo kung gaano kanya kamahal na nilalang niya sa mundo. At ang napakasaya pa ay hindi nagtagal. Isang himala na bigla na lamang gumaling si Ate Luna sa kanyang sakit at nagkaroon din kami ng isang napakalusog na kapatid. Ang pangalan niya ay Angelo. Isang bagay na pagpapatunay na napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. Hindi niya lang kami binigyan ng pag-asa. Ipinagkaloob niya pa sa amin ang isang pamilya na kahit kailan ay hindi kami pinabayaan, sinaktan at inisip ibenta. Kahit mahirap ang buhay, ay hindi nila kami sinisi. Dahil sa tulong ng pag-uunawaan, pagtutulungan, ay nalampasan namin ang lahat ng pagsubok. Sana po ay naging masaya kayo sa pakikinig sa aking kwento. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat at pagpalain nawa kayo ng ating Poong May Kapal. Masaya po ako dahil isa ang kwento ko sa mga napili ninyong ibahagi sa inyong YouTube channel. More blessings to come, Sir Blair. And God bless you more. Sa kabila ng pagiging palaboy at sa kalupitang sinapit nila sa kanilang mga magulang, nanatiling matibay ang bigkis ng pagmamahalan ng magkapatid. Hindi sila pinaghati ng sakit, gutom o takot, bagkus ay lalo pa silang pinaglapit ng pagtutulungan at wagas na malasakit sa isa't isa. Ito ay patunay na anumang pagsubok ang dumaan, basta't may pag-asa at pagmamahal na pinanghahawakan ang bawat isa. Ang dilim ay hindi kailanman mananaig, at sa oras na ang puso ay nanatiling dalisay at handang magsakripisyo para sa kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay tiyak na darating sa panahong higit na kinakailangan. Kahit paharangan ng masasamang nilalang o ng anumang anyo ng kadiliman ang kanilang landas, ang pusong marunong magmahal ay laging magwawagi, at kasunod nito ang biyaya ng Panginoong Diyos, isang walang hanggan at tunay na pagmamahal na hindi kailanman magwawakas. Sabi nga ng Panginoon sa unang Juan, Kabanata 2, Talata 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay mananatili sa liwanag at walang anumang makapagdudulot sa kanya ng pagkatisod. Hanggang dito na lamang po. Abangan po natin uli ang mga susunod pang kapanapanabik at nakakatakot na kwento ng kababalagan sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po nawa tayo ng Poong May Kapal.